Shane, Cheska, and our birthday girl, Lexi. Ay, hindi yung birthday. Sorry, nakaread kasi. Kung sakali na isa kayong totoong law enforcement agent na gumagamit ng technology para sugpuin ang crime sa bansa, ano sa tingin niyo ang dapat na ipataw na parusa sa mga nagpapakalat ng fake news? Teka, bagong lahat. Si Shane daw may birthday ngayon, hindi si Lexi. Oo nga pala, Happy Shane! birthday, ba? Happy birthday, Shane! Happy birthday to you. Ayan, John, ano po ulit yung tanong? Ano ang birthday wish mo? Hindi. Kung sakali na isa kayong totoong law enforcement agent na gumagamit ng technology para sugpuin ang crime sa bansa, ano sa tingin niyo ang dapat na ipataw na parusa sa mga nagpapakalat ng fake news? I think po dapat talagang ikulong sila. Kasi fake news, dahil po sa mga fake news, madaming mga taong naloloko. Kasi syempre ngayon, lalo na sa ano po natin ngayon, yung mga AI, grabe, ang dali-daling Yes. gumawa ng mga AI videos, AI pictures, na parang totoong-totoo sila na nangyari sila. Tapos, syempre, ang daming mga naniniwala, lalo na yung mga lolo't lola natin na hindi naman techie. And kaya po dapat talaga yung mga nagpapakalat ng mga ganong videos o ng mga pictures, kailangan po ikulong sila kasi nakaka-apekto po sila sa madaming mga tao. Yan po. Nakukulong. Gano'ng katagal? Mga 10 years. 10 years. Para matakot sila, di ba? Actually, totoong-totoo na talaga. Oo naman, tsaka kasi sa palagay ko, ang fake news, hindi lang naman mga personal na buhay natin ang naapektuhan yan. Minsan national. 'Di ba? Sa fake news, may nananalong politiko kahit di naman dapat. So para sa akin, Oh, bukod sa... wow, strong words. I mean, tama naman yung sinabi ni Shane na bukod sa makulong, I think dapat matanggalan din sila ng right to access the internet, gadgets and everything. Kasi para sa akin, ang fake news is a virus that can ruin a nation. Ganun siya kabigat. Wow, thank you very much. Such strong words, Lexi. What would you like to add, Cheska? Yes, actually, a lot of people think kasi na internet is just internet, it's not reality. You know, na parang we cannot touch it, intangible siya. But it definitely is a reality nowadays. Lalo na ngayon, nandito. We're all holding our phones, laptops. Parang inevitable na sa atin na hindi natin yun mahawakan. And a lot of people nowadays talagang matatalino. At yung mga matatalino, hindi lahat po maganda yung intention. So, if I were an actual law enforcement, like to establish a law in the Philippines, that would be, aside from imprisonment, depende kung ilang years, but it would be no access. Wala silang access to buying any form of gadget, any form of software, and I think that's the best way po talaga. Aside from pwede rin putulin yung dila at kamay, charot. No, but that's how I see it talaga, and I think that's the only way. Thank you very Thank much. Maraming salamat, Dancing Diva, Cheska. Ay, sorry. Ang ganda ng damit ni Cheska. Our next question will be coming from GMA Pinoy TV. This is for Miss Glenda Garcia and Miss Ana Abad Santos. Your roles here are two completely different people, and in real life po, you have worked with so many talented stars already. We would like to know kung paano nyo nabalanse ang pagiging nurturing sa pagbibigay ng wisdom sa younger stars, but at the same time, you want them to accept the hard truth in this industry. Miss Glenda? Ako naman natutuwa ako kasi ang lagi ko rin ka-eksena si Kylie. Tsaka alam naman natin talaga na si Kylie, every time na dumarating siya sa set, prepared talaga. Alam niya, memorize niya yung linya niya, alam niya yung attacking gagawin niya, at kung ano man yung parang hindi siya mahihiya na pag-ask sa akin ng pabor, halimbawa na Tita Glenda,
ano ba sa palagay mo? O may collaboration kaming dalawa kung paano namin aatakihin yung eksena namin. Kaya ako natutuwa. At syempre, si Miguel, nakatrabaho ko na yan dati at alam naman na natin kung gaano siya kagaling na artista at lahat sila, alam ko, na mahuhusay. Kaya sila nandito sa industriyang ito. Ayun lang, tulungan din lang talaga. At dapat talaga hindi rin mahihiya na mag-ask din ng help sa mga senior stars kung kailangan talaga ng tulong. At ako naman laging nandito para... Napanunong, sorry. Malapit na ako maging senior. Sorry. Ayun. Lagi akong ready magbigay ng tulong, ng advices sa kanila. Yan lang po. Miss Anna, thank you, Yes. Miss Ed. Hello. Well, from me, no. I've only done a few days, and honestly, there's really no space to give any advice or show them, if it's hard or whatever. Because the minute you get there, everything is really professional. Talaga pagdating ko doon, makeup, and then it's time to go, and everyone talaga has something to put on the table. It was really, I've only shot a few days, but Direct Rico and the cast, it's been amazing. Kyrie's wonderful, Dom, Alan, so Cheska, I've only shot a few days, pero ang galing ng scenes, and I'm so looking forward to shooting more. Thank you. Thank you, Miss Anna. Our next question will be coming from Miss G. Trilliana of Business Malaya and Mr. Mark Grabador of Entertainment Web. And the question is for Mr. Dominic and Mr. Allen. Sa panahon ngayon kung saan halos lahat ay konektado sa internet, social media at smartphones, dumarami rin ang mga banta tulad ng online scams, identity theft, hacking, cyber extortion, and digital fraud. May time ba na naging biktima kayo or someone close to you ng cybercrime or gusto nyong humingi ng tulong sa anti-cybercrime group dahil sa na-experience po ninyo online? Yes, sorry. Ito yung telepono talaga. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat for giving us time. Giving time para po sa amin. And I'd like to congratulate yung production po, ang buong team, ang buong cast. Napakaganda. Kinilig ako nung napanood ko kanina yung vlog natin. Parang kilig? Ganun. Anyway, yes, I personally experienced it noong 2020. Hindi ko makalimutan yun kasi it was January 2020, credit card fraud, it was 60,000. And then, yung wife ko naman 2021, yung ganyan sistema na yung phishing, they text you from a trusted bank or trusted phone number. Tapos para minamadali ka ibigay yung ganyan, you have to transfer money. It was around 230,000. And at the end of the day, we ended up the whole day calling people, going to the police station. We even went to Camp Crame, NBI, and nothing happened. So nung nalaman ko na I'll be doing this, medyo kinilig ulit ako. Kasi bandang huli, at the end of the day, small time pa lang kasi itong scam. Marami pang malalim na, when we talk about cybercrime, mas marami pang malalaking organisasyon abroad. And they target marami talagang tao, hindi lang yung pera, hindi lang yung mga bangko, hindi lang pera natin. It's small time lang tayo. So, we personally experienced that. I personally experienced it. And gaya nga ng sinabi kanina ni Direk, mahirap eh. Pinaghirapan natin itong pera. Hindi naman natin ito nananakaw. And we value the money. Huwag tayo magpapaloko. And I guess this is, besides entertainment, ang main purpose of this show is to let the people know, to be aware na mag-iingat tayo. Huwag tayo magpapadala. Marami. Hindi lang dito, pati sa probinsya, madaling lokohin. Kami nga, naloko eh. Paano pa yung iba? So, ingat po tayo ang magbibigay ng OTP pag hindi natin pinagkakatiwalaan, gut feel natin. Thank you, Sir Dom. Sir Allen? Sinabi mo na lahat ng sasabihin ko.
Hello po, maraming salamat po sa pagbigay ng oras. And kung Team Firewall, congratulations. Napakaganda ng Firewall. So we are so excited. Ako mismo, naranasan ko na hack yung Facebook ko. Tapos last month lang. So wala akong pinindot sa cellphone ko, pero ba't na-hack yung phone ko? Yun ang nakakapagtaka. Gano'n sila kagaling, no? Gano'n kagaling yung mga scammers. Yung nga, sabi nga ni Dom, no? Parang lahat tayo nagpapakahirap magtrabaho, nabubuhay tayo, lahat tayong tulog para may mapakain, may uwi sa pamilya, tapos nanakawin lang ng ibang mga scammer. So, di ba? So, di sa napaka-timely ng show natin, itong Firewall, para maging aware yung mga tao. Lalo na pahirap ang buhay ngayon, hindi madaling kumita ng pera. No, yung ibang mga tao, dinanakaw lang nila yung pera ng bayan. Pero tayo, nagpapakahirap tayo. Sumusunod tayo sa rules, or law-abiding citizen, tapos nagpapakahirap tayo. Pero still, hindi natin alam kung saan napupunta yung mga pera natin, mga taxes natin. So, siguro lahat tong pagdadaan natin ngayon. So, sana makabangon pa yung Pilipinas. Itong ating, hindi ko alam kung nawawala ba o natutulog ba o nagpapaka na lang yung mga tao sa mundo na di ba? Parang hirap ng ano. Kaya itong Firewall, dito tayo mag-focus. Panoorin natin itong Firewall dahil alam ko maraming makaka-relate dito sa show natin. And congratulations and thank you. Ito, gwapo mo. Same to you, sir. Back to you, sir.